Lahat po ba dito na biniyagan na? Of course not. Yung mga baby, yung mga sanggol na may dala ngayon dito, most likely hindi pa po. And baka ang iba, may nakita ako, baka hindi pa. Okay, that's okay. We'll arrange next week. But you need to be baptized. That's important, no? In fact, our participation in the Mass begins with baptism. Kung hindi po tayo nabinyagan, our full participation in the Mass won't happen. Dahil eventually, we need to say yes to the faith that we profess. Na sinasabi natin, naniniwala ako sa pinaninindigan nating pananampalataya. Paano ka maniniwala kung hindi ka muna nabinyagan? Now, ito ang challenge sa atin. Sino dito ang nakakaalala sa kanyang binyag nung bininyagan siya? Oh, di ba? Konti lang. At kung naalala mo yon 10 years, 20 years ago, or 30 years ago, when you were 2 years old, wow, you're a gifted child. Paano mo ginawang naalala mo yun? You see, bininyagan po tayo nung baby pa po tayo. But you need to know this though, na sa panahon ng mga apostoles, it was not the trend. Hindi po yun yung trend na magbibinyag, ang binibinyagan ay mostly mga bata. May binibinyagan ng mga bata, but mostly adults yung binibinyagan nun. Why? Dahil galing sila sa ibang pananampalataya, mga pagano sila, or mga Hudyo sila, ngayon gusto na nilang maging Kristiyano, and so bibinyagan sila, adult na. And part ng pagbibinyag sa kanila is that they will profess the faith. Nasasabihin nila, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit. Yes. Dapat sabihin mo yon with full conviction na naniniwala ka doon. Then after that, ano ang susunod? Confirmation. So hindi ka na maghihintay. One moment gagawin yun on that particular day. Pagkatapos na ma-immerse ka sa tubig, immersion by the way, later na lang na dumami na yung mga tao na ganun-ganun na lang tayo. Kasi can you imagine, kung sobrang dami ng mga tao, tapos immersion tayo. Naku, paano matatapos yung gagawin natin? No? So, but at that time, immersion, ano ibig sabihin nun? Na ilulublog ka talaga sa tubig. Tapos magbibihis, magbibihis ng puting damit, and then you will be confirmed. Ano yung confirmation? Na sinasabi na tunay na nakapasok na sa iyo ang banal na Espiritu Santo at makakatanggap ka na ng kapangyarihan. Ito ang problema. Kapag nagkakatikisem po kami sa mga bibinyagan, at siyempre, mag-a-attend doon mga magulang, mga ninong at ninang, dalawa lang ina-highlight namin na dahilan kung bakit pinabibinyagan ang bata. Ang unang dahilan, baka lang hindi nyo alam, ang unang dahilan ay para maging miyembro sila ng sambayan ng Kristiyano. Maging Kristiyano sila for short. Kaya sinasabi natin, Happy Christening, pag ganun tayo, di ba? So, the moment ka mabinyagan, ibig sabihin, miyembro ka na ng sambayan ng Kristiyano. May spiritual family ka na. And sabi ko, ano ang ikalawang dahilan kung bakit kailangan binyagan ang bata? Para mahugasan sa kasalanang namana. Tanong ko sa ninong at ninang, kanino namana? Of course, sa magulang. Kasi kapag may nagsumagot na sa'yo, naku, telenovela to.
Paano galing sa'yo naman ang kasalanan? Malaking problema yun. Right? Para mahugasan sa naman ang kasalanan. Pero may ikatlo pang dahilan. Actually, marami. Pero may isang importanteng dahilan kung bakit bibinyagan, resulta ng pagbibinyag na hindi masyadong naririnig sa sermon or humili ng pari pag nagbibinyag. Kasi parang untimely. Pwede namang sabihin doon pero mapapahaba, etc. But yung ikatlo na napakahalagang marinig natin na resulta ng pagbibinyag ay eto. Na dahil nabinyagan na tayo, lahat tayo nakatanggap ng misyon. Uulitin ko ha. Dahil nabinyagan na tayo, nakatanggap tayong lahat ng misyon. Bawat isa sa atin. Meron palang ganun, Father? Yes. Even sa rite of baptism, sinasabi na doon yung mission mo, kaya lang hindi na-highlight. Now, ang tanong ko, alam ba natin yung mission natin? Kasi nabinyagan tayo, tama? So ngayon, alam ba natin yung mission natin? Madaling sagutin yan, Father. Ang mission natin ay maging mabuting Kristiyano. No, I'm not referring to the generic answer. I am referring to your individual mission. Dahil yung mission ko ay iba sa mission mo. So ano yun? Ano yung mission mo? And here's the problem. Na dahil hindi na natin maalala kung kailan tayo nabinyagan, we go through our Christian lives, going with the flow, at dahil inimbitahan ng girlfriend na mag-attend ng misa na ito, maganda doon kasi may pag-drums sila. Sumali at sumama ka lang din. Pero oo nga, no? Ang cool. Kasi may mga pa-drums sila. And yet, uuwi ka, hindi mo alam kung bakit tayo nagsisimba. Just in case hindi nyo alam. Na pagkatapos ng misa, ire-remind kayo ng pari na okay na. Sige, patuloy mo na yung mission mo. Dahil ano sasabihin ni Father? Ita misa est. Ite, rather ita. Ite misa est. Go and proclaim. Go and be Christ to others. Yung go, hindi po yun, bye, bye. O di sana bye na lang. Bakit kailangang mag-go si Father? At hindi pwedeng mawala yung go. Signal natin yun. Na sinasabi ni Father, go! Patuloy mo na yung mission mo. Ano pa sabi ninyo? Thanks be to God! Can you imagine that? Nagpasalamat ka pa. Nasabi mo, thanks be to God, may mission pala akong dapat gawin. So, uuwi na ako at gagawin ko yung mission ko. Ganun ba ang nangyari? Hindi. Thanks be to God, magpapapicture. Okay lang sanang magpapicture. No? Kung alam natin yung mission natin. Kasi, ano ibig ko sabihin? May record tayo, nagsimba ka. Ibig sabihin, dapat alam mo yung mission mo. Now, I cannot blame you. Kasi nga, nabinyagan tayo nung bata, baby pa tayo. Okay? Ganun naman pala. And so now, what do we need to know so that we can be faithful to what we say? Go and proclaim the gospel of the Lord, and then you say, thanks be to God, na talagang nagpapasalamat ka and you are excited to do your mission. Let's look at what happened with the baptism of Jesus. Alam po ba natin kung ano ang mangyayari pagkatapos ang binyagan? Mga biblical scholars po dito, na every week nagpe-prayer meeting, I know your faces. Anong sagot? Anong mangyayari after this baptism? Louder, please. Oh no.
Hindi nila alam anong mangyayari after this. Jesus will be sent into the desert for 40 days. Mapapadpad si Kristo sa disyerto. Pagkatapos binyagan, mapapadpad sa disyerto. Bakit kailangang mapadpad siya sa disyerto? Upang masubok sa kanyang natanggap na misyon. So that he will be strengthened in order to carry out the mission. And then, and only then, magsisimula na siya sa kanyang misyon. The problem for us, we go through life, we move as if we understood our mission. And then, all of a sudden in life, we say, Lord, hindi ko na kaya. Bakit hindi mo na kaya? Ano palang pinapagawa sa'yo? Ano pinapagawa sa... Parent, father, work, being a responsible Filipino na boboto ng tama, mga ganun. Yun yung pinapagawa sa akin, Father. Yun ba ang binigay na mission sa iyo ni Lord? Naipanganak po tayo sa mundong ito so that we can do our individual mission. Wala nang ibang dahilan. Dahil kung magagawa naman pala ninyo ang magagawa ni Father Glenn, dapat wala na ako dito, nag-save ako ng panahon. Pwede nyo naman palang gawin yung magagawa ko. Okay, di kayo na gumawa. Hindi ko na kailangan gawin yung mission ko. But the fact why I existed into this world, because I can only do the mission God has given me. Ikaw lang ang pwedeng gumawa sa mission na yan, wala nang iba. Hindi na yan mauulit. And so ang tanong, ano yun? Ano yung mission mo? And here's the problem. Okay lang, may hindi nyo narinig nung bata kayo. Kasi iniisip niyo nung bata kayo, habang binibinyagan kayo, bakit itong mga matatanda na to, nililapit yung mga kamay nila sa akin, nilalagyan ako ng krus? Bakit ang iingay nila? Bakit nagpapapicture? Yun iniisip natin when we were 2 years old. And it's okay. Pero sana, nakatikais tayo nung confirmation natin. Pero baka hindi rin naging maayos. But that's the challenge and even a problem. Because now we are not aware of our mission. And kapag nagpatuloy po tayo, we just go with the flow, our lives would be meaningless. Alam niyo po ba why there is a rise of depression and mental health problem nowadays? Dahil mas mahirap na pong maghanap ng meaning sa buhay. At bakit mahirap nang maghanap ng meaning sa buhay? Dahil hindi na po tayo natuturuan what is the meaning of life for you. Dahil hindi natin alam yung mission natin. But if we know our mission, we have a direction, we have something to look forward to, hindi tayo we will struggle, of course. But there will be more direction. We can hold on to hope. We can hold on to that light even if we go through darkness. And I will tell you kung bakit hindi po natin ito nakikita. You see, bago dumaan si Kristo sa disyerto, sa pagsubok, dapat may mangyari, mabinyagan siya. At may nangyari sa pagbibinyag. Nagbukas ang langit at nagsalita ang Ama. This is my beloved Son, to whom I am well pleased. Ito ang aking anak. Ikinagagala ko siya.
Ikinalulugdan ko siya. Natutuwa ako sa Kanya. Bakit kailangang marinig yun ni Kristo? Because even Jesus needed to be reminded of His mission. Even Jesus needed to anchor Himself in the giver of mission. Dahil magiging mahirap ang misyon ni Kristo. And so He needed the voice of the Father. And here's the problem. We have to hear the voice of the Father. Dahil kung hindi natin maririnig ang boses ng Diyos, hindi natin kayang gawin ang misyon natin. What made you think na kaya mo to? Without the voice of the Father, without the voice of God, reminding you of your mission, reminding you that He loves you. And so bakit nagpapatuloy ka sa buhay na as if kaya mo? Hindi mo kaya. Hollywood would keep on telling you, you can do it by yourself. That's a lie. Hindi mo kaya. We need to be honest in ourselves. No one in this world can say na, kaya ko to. I have all what it takes. You have not lived life then. Because if you go to the peripheries, if you go to real people struggling in life, sinasabi nila, Father, ang hirap mabuhay. Yes, ang hirap mabuhay. And dahil mahirap mabuhay, anong dapat nating gawin? We need to anchor ourselves to that foundation, to that voice that will tell us, I am with you in these struggles. I am with you. Whatever may happen. Kailangang marinig natin ang tinig ng Diyos. Kung kailangan ni Kristong marinig ang tinig ng Kanyang Ama, then, ibig sabihin, mas higit nating kailangang marinig. Here's the problem. And this will be a challenge even to those who serve. And I know that this would sound strong. I'll try my best not to sound strong. I'll try. But please forgive me if this would come out strong. Even sa mga nagsiserve. Even more so sa mga nagsiserve. You've been serving for many years now. I would like to ask you a question. Are you growing in your listening to God? Lumalago ba tayo sa pakikinig sa Diyos? Kung hindi tayo nagkakaroon ng oras para makinig sa Diyos araw-araw, then lumalago tayong paurong. You've been serving for many years here. Bakit tayo umuurong? Bakit nagiging parang first aid itong pagsisimba? Na pag nagtaas lang ako ng kamay, everything should be fine. Everything will be alright. Parang ako lang minsan pag nagmamigraine, inom lang ng gamot, ibuprofen, wala na. Hindi ganun yung pagsisimba, kapatid. Hindi ito artificial first aid whatever, na pag nakaiyak ka mamaya, okay ka na. No, because it would continue. You will be needing the voice of God tomorrow when you need to sign that paper na hindi mo dapat i-sign dahil hindi kumpleto, na questionable siya. You need the voice of God when that person is pressuring you to do something that you don't want to do. You need the voice of God when your children are going through difficulties at wala ka nang masabi sa kanila, you have no words of encouragement na pwedeng mabigay sa kanila, then you need the voice of God to tell them something.
You need the voice of God para matulungan mo yung best friend mo ngayon na may pinagdaraanan sa buhay. And so the question is, why are we not listening to God? Why do we prefer to listen to Facebook? Why do we prefer to listen to TikTok? Why do we prefer to watch Instagram? Sila ang mas importante. And so, who shaped you? Who is shaping you? Who is shaping us? Facebook, TikTok, Instagram, not God. And then, when we reach our darkest moments, rock bottom, we say, Lord, this is unfair. But you were not asking God's help. You were asking Facebook. You were asking TikTok. You were asking YouTube. Okay lang magtanong kung paano lutuin ang perfect leche plan sa Facebook, YouTube. But if it comes about life, God is the answer, not YouTube. By virtue of our baptism, we are given a mission na ikaw lang ang pwedeng gumawa, wala nang iba. And what are you doing with that mission? I know life is not easy. I know. But more so dahil mahirap ang buhay, then we depend on God more, not move away from Him. And more so if we are serving in the church, na masigit natin kailangan ang kalinga ng Diyos because the enemy will destroy you. He will ensure na hindi ka magtatagal sa pagsiserve mo na yan. Because you are bringing people with you in the process. We have to hear God. That's the only way for us to continue doing our mission. And if you have not figured it out yet, and nasa retirement years ka na, at hindi pa rin maliwanag sa'yo, imagine a red light. Ha? Ibig sabihin nun, oops, parang seryoso na to Red alert. Ano ba yun? No? Seryoso na kasi hindi mo pa alam for many years, no? Ngayon, so, anuhan natin, konti. Let's be more conscious about it. And if you're still young, God bless you. You have a lot of years to figure it out. But my hope, you will discover it. And when you discover it, you give it your best. So that when you see God, eventually, you will tell Him, Lord, I did my best. Regardless of what other people would tell you, you did your best. And you know my imagination pag akyat ko sa langit, that Jesus will wrap me with His arms. Yayakapin ako ni Kristo at sasabihin niya, thank you for doing your best. That is enough. Amen. Please all stand to profess our faith. I believe in one God,